Sa Ninoy Aquino International Airport, napakaraming tao na sa isang tingin palang ay malalaman mong hindi mga Pilipino ang nagmamadali, kaya mahirap matukoy kung nasa Pilipinas ba ito o sa ibang bansa. Sa gitna ng paliparan, puno ito nga dayuhan na lumipat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng mga taong iyon, ang partikular na nakaakit ng pansin ay ang maraming dayuhang babae. Sabi-sabi, ang nga babae mula sa mga bansang kulang sa lalaki ay nagbubukpa ang tiket ng eroplano ilang buwan nang maaga para maglakbay sa Pilipinas upang magpakasal sa mga lalaking Pilipino. Ang bidaing 18 kwento ngayon ay naparito upang tutulan ang balitang ito tungkol sa pagpapakasal sa isang dayuhan. Ngunit pagdating niya sa Pilipinas, ang pananaw ing dalagang ito ay nagbago ing 180 degrees mula sa maring pagtutol sa pagpapakasal sa isang lalaking Pilipino. Sa huli ay nanirahan siya sa bansang ito. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Kumusta? Ako si Katia Kolesko, isang 30 taong gulang na bank manager mula sa Minsk, Belarus. Madalas sabihin nga tao na masyado akong positibo sa buhay, ngunit hindi rin mali na sabihin masyado akong makatotohanan. Matapos mamatay ang aking ama 10 taon na ang nakalipas, inalagaan ko ang aking ina at ang aking kapatid na sakitin. Pinili ko ang responsibilidad kaysa sa pangarap. Pinili ko ang katatagan kaysa sa pakikipagsapalaran. Lahat ng desisyon sa buhay ko ay para sa aking pamilya. At ang kwentong ikukwento ko sa inyo ngayon ay lubusang nagpabago sa aking buhay. Pakiusap, pakinggan ninyo hanggang sa huli. Ang taglamig sa Minsk ay palaging mahaba. Isang gabi pagkatapos ang trabaho sa bangko, tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang niyebe na unti-unting bumabagsak. Sa screen ng aking computer, lumitaw ang isang mensahe ng video call mula kay Arina. Ang maningning na ngiti ng aking kapatid ay palaging nagpapasaya sa akin, ngunit ngayon, mas maningning ang kanyang ngiti kaysa karaniwan. Ate, may mahalaga akong sasabihin. Sigaw ni Arina sa screen ng may pananabik. Humigop ako ng kape, ngumiti, at nagtanong, ano ba iyang ikinatutuwa mo ng ganyan? Na-promote ka ba? Natahimik sandali si Arina sa screen, pagkatapos ay huminga ng malalim. Magpapakasal na ako. Nagpasya na si Jose na pakasalan ako. Sa sandaling iyon, nahulog ang tasa ng kape mula sa aking kamay. Dali-dali kong kinuha ang tissue para punasan ito habang hindi makapaniwala sa aking narinig. Ano? Magpapakasal? 8 buwan pa lang kayong makakilala. Matigas ang tingin ni Arina. Ate, alam kong maikli lang, pero si Jose ang pinakamabait at pinakamaalahaning taong nakilala ko. At ang pamilya niya, tinatrato nila ako na parang tunay na anak. Nalito ang isip ko. Ang kapatid ko ay nasa Pilipinas bilang isang exchange student sa LUP ang 3 taon na. Nang matapos siya sa pag-aral at nagpasyang magtrabaho at manirahan doon, pumayag ako. Nang marinig kong may nobyo siya, inisip ko na isa lamang itong pag-aaral sa pag-ibig ng isang dalaga. Pero ngayon, magpapakasal na, masyadong mabilis. Arina, hindi ba masyadong padalus-dalus ito? Gaano mo ba siya kakilala? Ang Pilipinas at ang ating kultura ay magkaibang-magkaiba. Nagbago ang ekspresyon ng kapatid ko, ate. Tinitingnan mo pa rin ba ako bilang isang bata? Mabuti talaga ang pamilya ni Jose. Nirerespeto nila ako at tinutulungan pa akong matuto ng Tagalog. Mas malaga siya sa pamilya kaysa sa mga lalaki sa Belarus at mas responsable pa. Sa isip ko, lumitaw ang imahe ng aking kaibigang si Masha.
Nagpakasal si Masha sa isang lalaking Italiano sa pamamagitan ng isang international dating website 2 taon na ang nakalipas. Sa una, parang isang kwentong engkanto, paglalakbay sa Europa, bagong buhay sa isang mayamang bansa, isang magandang pangarap. Ngunit 6 na buwan pagkatapos ang kasal, nagbago siya. Sinasaktan siya ang kanyang asawa, tinatrato na parang isang magandang koleksyon na dinala mula sa silangang Europa. Ngayon, si Masha ay nagdurusa sa depresyon at sumasailalim pa rin sa psychiatric treatment. Arina, natatandaan mo ba ang kwento ni Masha na ikinuwento ko sa iyo? Natatandaan mo ba kung gaano siya nasaktan? Ang pagpapakasal sa ibang lahi ay maaring mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Pumuntong hininga ang kapatid ko, ate. Hindi lahat ang international marriage ay tulad ang kay Masha. Iyon ay dahil masama ang lalaking iyon, pero iba si Jose. At sa Pilipinas, maraming babaeng Belarusian ang namumuhay ng maligaya. Lalong lumala ang aking pag-aalala. Sa Belarus, mas kaunti ang bilang ng mga lalaking nasa tamang edad para mag-asawa kaysa sa mga babae. Maraming lalaki ang nag-abroad para mahanap ng trabaho. Sama natitira, marami ang lulong sa alak o may problema sa kawalan ng trabaho. Sa ganitong sitwasyon, kaming nga babae mula sa silangang Europa ay madalas na tinitingnan bilang nga kalakal sa merkado ng internasyonal na pag-aasawa. Arina, pakiusap, pag-isipan mo itong mabuti. Ang kasal ay isang malaking desisyon na magbabago sa iyong buhay. Sigurado ka ba na mabuting tao si Jose? Kaya mo bang manirahan sa Pilipinas habang buhay? May luha sa mga mata ni Arina. Akala ko maintindihan mo ako. Palagi mo akong sinusuportahan. Bakit mo ngayon hinahadlangan ang kaligayahan ko? Lalong tumindi ang emosyon. Lalong naging komplikado ang pag-uusap. Sa tingin ko, ginagawa ko ito para sa kaligayahan ng kapatid ko. Pero pakiramdam ni Arina ay kinokontrol ko ang kanyang buhay. Arina, hindi kita kinokontrol. Nag-aala lang ako para sa iyo. Ilang babae na ba ang nakita mong nag-abroad para sa mas magandang buhay at umuwing sawi? Ate, makaiba ang sitwasyon. Hindi ganun si Jose. Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan? Pagkatapos ng mainit na pagtatalo, ibinaba ni Arina ang telepono habang umiiyak. Pumuntong hininga ako ng malalim, hinawakan ang aking sentido. Ang ganitong katigas na paninindigan ba ang pinakamahusay na paraan na magagawa ko? Ang kapatid ko ang aking sandigan, ang yaman na dapat kong protektahan. Nang gabing iyon, pag-uwi ko para mahanda ang hapunan, may narinig akong sigaw mula sa kuwarto ni inay. Tumakbo ako papasok at nakita siyang hawak ang kanyang dibdib at nakahandusay sa sahig, atake sa puso. Ang sandaling iyon ang pagtawag sa ambulansya at pagmamadali papunta sa ospital ay parang pinakamahaba at pinakanakatakot na sandali sa buhay ko. Mabuti na lang, naging stable ang kondisyon ni inay pagdating sa ospital. Ang maputlang muka niya sa silid ng pasyente ay dumurog sa aking puso. Sa loob ng 10 taon matapos mamatay si itay, kami ni Arina ay nabuhay para kay inay. Tinalikuran ko ang pangarap kong mag-aral sa universidad at nagtrabaho sa bangko. Nagtrabaho araw at gabi para lamang sa edukasyon ng aking kapatid. Pagkatapos umalis ang enars, kaming dalawa na lang ang naiwan sa silid. Nagsalita si inay sa mahinang boses, "Katya, ang pag-away ninyo kanina, nag-alala ako." Nagulat ako. "Inay, kasalanan ko po lahat. Ako ang dahilan kung bakit kayo nakaganyan." Umiling si inay ng marahan. "Kasalanan ko ito. Binigyan kita ang napakaraming pasanin, lalo na ang pagganap mo sa papel ng isang magulang." Tumulo ang luha sa aking ngapiski. "Inay, huwag po kayo magsalita ang ganyan.
Ginawa ko lang po ang magagawa ko para sa pamilya. Hinawakan eng maputlang kamay ni inay ang aking kamay. Katya, tungkol sa kasal ni Arina alam ko ang dahilan eng iyong pag-aalala. Pero minsan, mas mabuting makita mo mismo at husgahan para sa iyong sarili. Pinag-isipan ko ang nga sinabi ni inay. Ang pagmamahal at pag-aala ko ba sa aking kapatid ay humahatlang sa kanyang kaligayahan. Ang pahusga mula sa mga kuwentong naririnig ko sa telepono, masyadong malayo ang Pilipinas para sa akin. Siguro, dapat ko ngang puntahan at tingnan mismo. Nagningning ang nga mata ni inay. Mabuti iyan, anak. Palagi kang nagsasakripisyo para sa amin. Ngayon, para sa kapatid mo at para sa sarili mo, subukan mong maranasan ang nga bagong bagay. Tingnan mo kung ano ang naroon. Matapos ang 2 araw pa sa ospital, naging estable ang kondisyon ni inay at nakawi na para magpagaling. Nag-file ako ing leave sa bangko. Pumayak ang kasamahan kong si Liza na alagaan si inay habang wala ako. Ito ang unang pagkakataon sa loob ing 12 taon na umalis ako sa piling ing aking pamilya. Bago sumakay ing eroplano papuntang Pilipinas, nagpadala ako ing maikling text kay Arina. Papunta na ako sa Naya. Pag-usapan natin ang kasal mo. Sorry, agad na sumagot ang kapatid ko ing mensaheng puno ing saya. Pero hindi pa rin ako mapakali. Ang pinaka-ikinababahala ko ay kung naloloko nga ang kapatid ko, paano ko siya matutulungan? At kung ito ay isang masayang relasyon, paano ko tatanggapin na naging makitit ang aking pag-isip? Pagsakay ko sa eroplano, puno ang pag-aalala ang aking puso, ang pagnanais na tulungan ang aking kapatid at ang kuryosidad sa isang bagong mundo. Pagtingin ko sa bintana, nakita kong unti-unting lumiliit ang mins. Naisip ko, baka ang paglalakbay na ito ay hindi lang magtuturo sa aking kapatid, kundi pati na rin sa akin. Pagkatapos 12 oras na paglipad, sa wakas ay nakatapak ako sa Ninoy Aquino International Airport. Sa gitna nga, hindi pamilyar na titik ng Tagalog, samga karatula at mga taong nagmamadali, huminga ako ng malalim. Nagsisimula pa lang ang tunay na paglalakbay. Mas malawak ang Naya kaysa sa inaasahan ko at mas malinis din. Pagod ako dahil sa mahabang biyahe, ngunit ang maayos na paliparan at episyenteng sistema ay nagpahanga sa akin. Pagkatapos kong ibigay ang aking pasaporte sa immigration, nagtanong ang opisyal ng ilang simpleng tanong sa Ingles. Natapos ang lahat ng proseso ng nakakagulat na mabilis. Ibang mundo ito. Bulong ko sa sarili. Hinanap ko ang daan papunta sa istasyon ng LRT. May mahalagang pulong si Arina ngayon at hindi niya ako masusundo. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang ruta at kung paano bumili ang beep card. Sabi niya, magagamit daw ang card na ito sa lahat ang uri ang pampublikong transportasyon. Noong una, nagdududa ako. Pagsakay ko sa LRT papuntang Maynila, ang tanawin sa labas ang bintana ay unti-unting sumira sa aking mga maling akala. Ang skyline ng lungsod ay puno ng nga skyscraper na may mga luntiang bundok sa pagitan at ang ilog Pasig na kumikinang sa ilalim ng araw. Lahat ay mukhang moderno at Pino. Pagdating sa istasyon ing Taft Avenue, ang proseso ing paglipat sa Miraterte ay lalo pang nagpahanga sa akin. Lahat ingga karatula, bukod sa Tagalog, ay may salin sa Ingles, Sino at Hapon. Ang digital information display na nakakabit sa buong istasyon ay nagpapakitang real-time na pagdating ang susunod na tren. Sa means ang ganitong tanawin ay hindi may larawan sa isip para makapunta sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Arina. Sumakay ako sa Empirate.
Lampas nasa oras ng uwian kaya medyo maluwag sa lupang bagon, ngunit marami pa ring nga taong tahimik na nakaupo hawak ang kanilang nga smartphone. Ang kapaligiran kung saan lahat ay nirerespeto ang personal na espasyo ang bawat isa ay bago at komportable. Sa sandaling iyon, isang lasing na lalaki sa katanghalian ang edad ang pumasok sa tren sa isang istasyon, pasuray-suray. Umupo siya sa tapat ko amoy alak. Ang kanyang nga matang lasing ay agad na tumutok sa akin. Bigla nagsimula siyang makipag-usap sa akin sa pautal-utal na Ingles. Saan ka galing? Rusya? Ukraine? Maikli kong sinagot, Belarus, sinusubukang bawasan ang usapan. Gayunpaman, patuloy na nagsalita ang lalaki at unti-unting lumapit. Ang Belarus, sikat sa mga magaganda. Maganda ka rin. Bakit ka nasa Pilipinas? May nobyo ka na ba? Pumalot sa akin ang takot. Sa ibang bansa, hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Napansin yata ang ibang pasahero ang sitwasyon. Nakpakita ang hindi komportableng ekspresyon ngunit hindi direktang nakialam. Sinubukan kong lumipat ang upuan, ngunit hinawakan ang lalaki ang aking braso. Saan ka pupunta? Mag-usap tayo. Inom tayo? Sa sandaling iyon, mula sa kabilang dulo ang bagon, isang security guard ang MRT na naka-uniforme ang mabilis na lumapit. Nakakagulat, hindi ako humingi ang tulong pero naramdaman niya ang sitwasyon. Sir, kinagambala ninyo ang ibang pasahero. Bumalik po kayo sa upuan ninyo, sabing got ng may matatak ngunit magalang na tono. Lalong nakinit ang ulo ang lasing. Ano? Nakikipag-usap lang ako sa kaibigan kong dayuhan. Nang lumala ang sitwasyon, mabilis na nakreport ang guard sa pamamagitan ng intercom. Ang nakakagulat ay pagdating namin sa susunod na istasyon, may 2 pulis na nakihintay sa platform. Paano nangyari iyon? Sa isip ko, lubos akong namangha. Isang pulis ang lumapit sa lasing ng mahinahon, hinaharap ang sitwasyon. Matangkat siya, maayos ang pananamit, malalim ang boses. Nang patuloy na pumalak ang lasing, kinontrol niya ang sitwasyon ng may hindi marahas ngunit tiyak na kilos. Sir, lasing na po kayo. Ihahatid namin kayo pauwi. Makikooperate po sana kayo. Habang inaalalayan ang kanyang kasama ang lasing, lumapit sa akin ang pulis. Nagtanong siya sa matatas na Ingles, okay ka lang ba? May nasaktan ba sa iyo? Tumenggo ako. Okay lang ako? Salamat. Nagulat lang ako sa bilis ang responde ninyo. Ngumiti siya at ipinaliwanag may nga CCTV camera sa loop nga tren, minomonitor nga control center ng real time. Kapag may hindi magandang nangyayari, agad kaming tumutugon. Ang pangalan niya ay Dante. Tinanong niya kung saan ako pupunta at nag-alok na tulungan akong makarating ng ligtas sa aking destinasyon. Noong una, gusto kong tumanggi, pero natakot akong maligaw sa hindi pamilyar na lungsod. Kaya tinanggap ko ang kanyang alok. Pagkababa namin sa tren, ipinaliwanag ni Dante sa akin ang ilang kultura at kaugalian ang Pilipinas. Ang kanyang kalmadong, boses at maalahaning kilos ay unti-unting nagpakalma sa akin. Mula ka sa Belarus tama? Taga Minsk ka ba? Tanong ni Dante. Oh, tama. Nagtataka kong tanong. Ngumiti siya at sumagot, kasi ang kaibigan kong si Jose ikakasal sa isang babaeng taga Belarus. Nabanggit niya na ang kanyang bayan ay Minsk. Sa sandaling iyon natigilan ako. Siya rin na ba? Nanlaki ang nga mata ni Dante? Oh, paano mo nalaman? Ikaw ba ang ate niya? Sinabi ni Jose na darating ngayon ang ate ni Arina? Nagulat ako sa pagkakataong ito.
Si Dante pala ang pinakamatalik na kaibigan ni Jose at plano ni Arina na ipakilala ako kina Jose at Dante ngayong gabi. Ito ba ay tadhana o isang simpleng pagkakataon? Sa tulong ni Dante, nakarating kami sa apartment ni Arina. Nang makita ako ang kapatid ko, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. Matapos marinig ang kwento kung paano ko nakilala si Dante, nagpakita siya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. "Oh ate, bakit ganyan kayo nakita? Balak ko pa namang ipakilala kayo sa isa't-isa't." Puno ngang saya at pagkagulat ang boses ni Arina. Hindi nagtagal, dumating si Jose. Mas gwapo siya kaysa sa inaasahan ko at mukhang mabait. Yumukot siya sa akin ng may paggalang. Nang makamay kami, ang kanyang tapat na ngiti ay hindi ko na malayang nagpabawas sa aking pag-ingat. "Ma'am Katya, natutuwa po akong makilala kayo. Madalas kayong ikuwento ni Arina. Ngayong gabi, inimbitahan po kayong nga magulang ko para sa hapunan. Pwede po ba?" Nakalinlangan ako sandali pero sa huli ay pumayag. Dahil nandito na rin ako, ang pamilya ni Jose ang layunin ng aking paglalakbay. Nakatira ang pamilya ni Jose sa isang kondominium sa BGC. Pagbukas ang pinto, bumungat ang mainit na pagtanggap at ang bango ang may pakain. Tinrato akong ina ni Jose na parang tunay na anak at si Arina ay nagpakita ng tunay na pag-aalala sa akin. Sa hapagkainan, may iba't ibang tradisyonal na pagkain Pilipino, sinigang, nahipon, adobo, kare-kare at lechon manok. Ito ang nga pagkain unang beses kong nakita. Ngunit nang matikman ko, nahumaling ako sa mga bagong lasa na ito. Lalo na ang bagoong nagawa mismo ang ina ni Jose. Napakasarap. Habang naghahapunan, maingat na nagsalita ang ama ni Jose. "Ma'am Katya, siguro po ay may dala kayong pag-aalala. Itinuturing po naming tunay na kapamilya si Arina. Si Jose po ay isang responsableng bata. Sana po ay pagkatiwalaan ninyo siya." Nang marinig iyon, ibinaba ko ang aking nga kubyertos. Pinagmasdan ko ng mabuti ang kanilang nga mukha. Ang naramdaman ko ay hindi pagkukunwari o pagpapanggap, kundi katapatan. Unti-unting natunaw ang pagdududa sa aking puso. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa Ayala Triangle Gardens. Kahit gabi na, marami pa ring mataong nag-ehersisyo o nag-usap sa parke. Ang partikular na nakakuha ang aking pansin ay may ilang nga babaeng naglalakad mag-isa. Sa Belarus, masyadong mapanganib para sa isang babae na lumabas mag-isa sa ganitong oras, sabi ko. Tumango si Jose. Hindi perpekto ang Pilipinas, pero sa usapin ang kaligtasan, isa kami sa mga nangunguna sa mundo, lalo na dito sa Manila. Habang pinagmamasdan ang tanawin ng gabi sa parke na kumikinang sa ilalim ng langit, lalo akong nalito. Iba ito sa inaasahan ko. Episyenteng pampublikong transportasyon, malinis na mga kalsada, ligtas na kapaligiran. Higit sa lahat, si Jose at ang kanyang pamilya ay tunay na nagmamahal at nag-aalaga kay Arina. Pero sa puso ko, may tanong pa rin. Hahayaan ko ba talagang manirahan ang kapatid ko sa dayuhang bansang ito habang buhay? Nang maalala ko ang aking ina sa Belarus, ang aming tahanan at lahat nga alaala namin ni Arina, hindi ako mapakali. Pauwi sa hotel, naghihintay si Dante. Pagkatapos ang kanyang trabaho, natural siyang sumabay sa akin na parang isang matandang kaibigan. Magaling siyang makipag-usap, kaya komportable ako. Bukod sa unang impresyon, ang Pilipinas ba ay tulad ing inasahan mo? Tanong niya. Tapat kong sinagot, mas maganda kaysa sa inasahan ko, pero hindi pa rin ako lubos na panatag.
Ngumiti si Dante nang may pag-unawa, siyempre pamilya ang pinag-usapan dito. Maari kitang tulungang libutin ang Maynila sa mga susunod na araw para mas makilala mo ang Pilipinas. Nang magpaalam sa lobby ng hotel, binalikan ko ang nga karanasan ko sa araw na iyon. Ang Pilipinas ay iba sa mundong kilala ko. Ano kaya ang magiging kinabukasan ang buhay ko at ni Arina? Sa sandaling iyon, hindi ko pa maisip. Pagkatapos ng isang linggo sa Pilipinas, unti-unti akong nasanay sa takboing buhay dito. Habang nakatira sa apartment ni Arina, masinsinan kong pinagmasdan ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, ang kapatid kong papasok sa trabaho ay puno ng sigla at tiwala sa sarili. Nang marinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang nga katrabaho sa Tagalog, hindi ko maiwasang humanga. Ang mahiyaing, tahimik na kapatid na kilala ko ay tila naglaho. Dito, naging isang bagong tao siya. Ate, ngayon, ipapasyal tayo ni Dante sa Intramuros at sa Etsa Shrin. Tumawag siya kahapon, sabi ni Arina habang nag-aalmusal. Nang marinig ko ang pangalan ni Dante, hindi ko may paliwanag na bumilis ang tibok ng puso ko. Mula nang mangyari ang insidente sa Emirate, madalas niya kaming binibisita, ipinapasyal sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang kanyang talino sa pagsasalita at maalahaning kilos ay laging nag-iwan ang malalim na impresyon sa akin. Bilang isang pulis, mataas ang kanyang responsibilidad, ngunit mayroon din siyang lambing at pagkamapagpatawa. Sa takdang oras, dumating si Dante. Handa na ako. Ngayon ay araw ang kanyang pahinga. Ang karaniwang maayos na uniforme ay napalitan ang kaswal ngunit angkop na damit. Hindi ko namalayang sinusuri ko siya ng detalyado. Ngayon, mararanasan ninyo ang kasaysayan ng Pilipinas, sabi ni Dante nang may ngiti. Ang Intramuros ay isang maringal na halimbawa ng arkitekturang kolonyal na Espanyol na matatagpuan sa gitna ng abalang lungsod ng Maynila. Ang nga lumang pader na bato at nga makasaysayang gusali ay malinaw na kaibahan sa nga modernong gusali sa paligid. Ipinaliwanag ni Dante ng detalyado ang kasaysayan ng Wall City at ang nga kwento ang Pilipinas noong panahon ng Espanyol. Dito, nakadisplay ang maraming antigong bagay ng Pilipinas, mga yaman ng kulturang Pilipino. Ang kanyang paliwanag ay hindi lamang isang gabay sa turista, kundi puno rin ang pagmamahal at pag-unawa sa kasaysayan ng kanyang bansa. Habang nakikinig sa kanyang paliwanag, napaisip ako gaano karami ang alam ko sa kasaysayan ng Belarus. Baka masyado kong pinahalagahan ang nga problema sa totoong buhay at napapabayaan ang mayamang kultura at kasaysayan ng sarili kong bansa. Habang nanananghalian, natikman namin ang nga pagkaing Pilipino at kakanin sa isang tradisyonal na restaurant sa malapit. Sa saliw ng banayat na amoy ng pagkaing Pilipino, unti-unting lumalim ang aming pag-uusap. Katya, ano ang trabaho mo sa Belarus? Tanong ni Dante. Isang manager sa bangko. Namamahala ako sa personal loans department, sagot ko. Isang mahalagang posisyon iyan. Gusto mo ba ang trabaho mo? Ang tanong na iyon ay nakpaisip sa akin. Gusto ko ba ang trabaho ko? Napagtanto ko na hindi ko panay tanong sa sarili ko iyan. Pagkatapos mamatay ni Itay para suportahan ang pamilya, kailangan kong mahanap ng trabaho dahil lamang sa responsibilidad. Hindi ko masabing gusto ko ito. Marahil ito ay isang bagay na kailangang gawin. Hindi ko masabing gusto ko, marahil ito ay isang bagay na dapat gawin, tapat kong sagot. Naging malumanay ang tingin ni Dante. Ano ang pangarap mong gawin? Gusto kong maging doktor.
Nang sabihin ko ito, nanginginig ang boses ko. Bago mamatay si Itay, naghahanda ako para sa pagsusulit sa medisina, ngunit hindi pinahintulutan ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ang matagal ng kinikimkim na emosyon ay bumuhos. Hindi ako kailanman nabuhay para sa sarili kong pangarap, palaging para sa pamilya, pagsasakripisyo para sa iba. Iyon ang buong buhay ko. Sa bus papuntang EDSA Shrine, ibinahagi ni Dante ang kanyang sariling kwento. Gusto niyang maging isang manunulat, ngunit sa payo ang kanyang pamilya, naging pulisiya. Ngunit patuloy pa rin siyang nagsusulat, hindi kailanman isinuko ang pangarap na may latala ang kanyang nobela. Ang buhay minsan hindi ayon sa ating plano, pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan nating isuko ang ating nga pangarap. Ang kanyang nga salita ay nag-iwan nga malalim na epekto sa akin. Habang binibisita ang maringal na EDSA Shrine, naalala ko ang maliit na apartment sa Minsk. Sa masikip at nakakasuplong na espasyong iyon, paulit-ulit ang buhay ko araw-araw. Ngunit sa Pilipinas, sa loob lamang ang isang linggo, mas marami akong naranasan kaysa sa nakalipas na 10 taon. Sa dapit hapon, pumunta kami sa isang mall malapit sa Manila Bay. Ang tanawin ang lungsod sa ilalim ang papalubok na araw ay kamangha-mangha. Ano iyon? Nagtataka kong tanong, itinuturo ang maraming patlok sa isang tulay. Iyan ay tinatawag na love locks. Isusulat ang mga makasintahan ang kanilang nga pangalan sa patlok. Ikakandado dito bilang simbolo ang walang hanggang pag-ibig, paliwanag ni Dante. Hindi ko sinasadyang abutin ang kamay ko. Ang nga maliliit na metal na ito ay nagdadala ang pag-ibig at pangako ng isang tao. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng kaunting inggit. Sa buhay ko, wala akong oras o lakas para habulin ang pag-ibig. Palaging nauna ang nga praktikal na problema. Ang damdamin ay isang luho. Pagbalik mo sa Belarus, anong plano mo? Ang tanong ni Dante ay pumutol sa aking pag-isip. Pagbalik ko, nagsimula akong magsalita, ngunit biglang natigilan. Pagbalik ko, walang magbabago. Maliban sa pagpunta sa bangko, babalik ako sa mga araw na walang hininga. Tila wala ng ibang pagpipilian. Marahil magpapatuloy lang ako sa dati kong buhay. Pagbaba namin mula sa Muaay, umupo kami sa isang coffee shop sa malapit. Naging seryoso ang mukha ni Dante. Katya, sa totoo lang, mula noong una kitang makita, naakit na ako sa iyo. Ang hindi inaasahang pag-amin na ito ay nagpabilis ang tibo ng puso ko. Nagpatuloy si Dante, narinig ko mula kay Arina kung gaano ka nagsakripisyo para sa iyong pamilya. Pero sa tingin ko, minsan, kailangan din nating isipin ang sarili nating kaligayahan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Tahimik lang ako. Ang ganitong emosyon, ang ganitong sitwasyon, ay masyadong bago para sa akin. Pagtingin ko sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang kanyang katapatan. Habang nag-isip kung ano ang isasagot, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Lisa, ang kaibigang nag-aalaga kay inay sa Belarus. Nanginginig ang kanyang boses. Katya, lumala na naman ang kondisyon ng nanay mo. Nasa ospital siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang balitang lumala na naman ang kalusugan ni inay ay nagpablangko sa aking isipan. Ang ideya na kailangan kong bumalik agad ay pumasok sa aking ulo. Sige, naintindihan ko. Babalik ako agad. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin ako kay Dante nang may pagkalito. Hindi makapagsalita. Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Si inay, may sakit. Nasa ospital, malubha. Nanginginig ang boses ko.
Agad na tumayo si Dante, ibinalik ang singsing sa kanyang bulsa. Ano man ang mangyari, tutulungan kita. Tingnan natin ang nga flight, pauwi sa hotel. Nanatili si Dante sa tabi ko. Habang ipinapaliwanag ang sitwasyon kay Arina at nagbubuk ng tiket, labis niya akong pinalakas. Ang kanyang kahinahunan at praktikal na tulong ang nagpanatili sa akin na buo. Nang gabing iyon, sa pagpapaalam sa lobi, seryoso ang mukha ni Dante. Anuman ang iyong desisyon, susuportahan kita. Kung kailangan mong bumalik, hihintayin kita dito. Nang marinig iyon, may namuang luha sa aking nga mata. Sa Belarus, hindi ko pa naranasan ang ganitong pakiramdam. May isang taong nakakintindi sa aking sitwasyon, nagbibigay ang suporta ng walang kondisyon, nagbigay ito sa akin ang ginawa na hindi ko pa nararanasan, pagbalik sa kwarto at pag-aayos ang gamit. Napuno ako ang komplikadong emosyon. Pag-aalala para kay inay, pag-iisip sa kasal ang kapatid ko at ang nararamdaman ko para kay Dante. Lahat ay magulo. Pagtingin sa tanawin, ang gabi ang Maynila mula sa bintana. Napagtanto ko na sa maikling panahong ito, nagsimula na akong mag-isip tungkol sa sarili ko, sa sarili kong buhay. Ang nga karanasan dito ay nagpapabago sa akin. Kinabukasan, inihatid ako ni Arina sa airport. Sa departure hall, niyakap ako ang kapatid ko ng mahigpit. Ate, ano sa tingin mo ang kasal namin ni Jose? Maingat na tanong ni Arina. Nag-isip ako sandali. Pagkatapos ay tapat na sumagot. Nung una, nag-alala talaga ako. Pero ngayon, kung masaya ka, masaya na rin ako. Mukhang mabuting tao naman si Jose. May luhasam nga mata ni Arina. Salamat, ate. Salamat talaga. Bago sumakay, dumating si Dante sa airport. May dala siyang maliit na kahon ng regalo. Ito ay salabat para sa nanay mo. Sabi nila, mabuti raw ito sa kalusugan, nahihiya niyang sabi. Sa sandaling iyon, natanto kong may espesyal akong nararamdaman para sa taong ito. Kahit hindi ko alam kung makakabalik pa ako, kung ito na ba ang huling paalam, isang bagay ang malinaw, ang maikling paglalakbay na ito sa Pilipinas ay nagbago sa aking buhay magpakialanman. Habang paayat ang eroplano, pagtingin sa bintana, pinanot ko ang unti-unting pagliit ng tanawin ng Maynila. Ang nahihintay sa akin ay isang mahalagang desisyon. Ang responsibilidad sa pag-alaga kay inay, ang pagtanggap sa kasal ang kapatid ko at marahil ang pag-ipon, ang lakas ang loob para sa sarili kong kaligayahan. Ang paglalakbay pabalik sa Belarus, mas magaan ang pakiramdam ko kaysa nung papunta ako. Kahit nag-aalala sa kalusugan ni inay, sa kaibuturan ang aking puso, may isang matapang na ideya na umuusbong. Baka maaari kong pag-isipan ang paglipat at paninirahan sa Pilipinas. Ang ideyang ito ay mahina sa simula, ngunit habang papalapit ang eroplano sa Minsk, ito ay unti-unting lumilinaw. Mas malamig at mas mabigat ang hangin sa Minsk kaysa sa Maynila. Pagkatapos ng mahabang paglipad, nakatapak na ako sa aking tinubuang lupa. Agad akong nagpunta sa ospital. Nang makita ko ang maputlang mukha ni inay sa kwarto, kumirot ang puso ko. Kahit hinawakan niya ang aking kamay at ngumiti ng bahagya, nabasa ko ang mas malalim na pagod sa kanyang nga mata. Katya, bumalik ka na. Kamusta si Arina? Mahina ang boses ni inay. Inay, okay lang po si Arina. Huwag po kayong mag-alala. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni inay. Pagkatapos makipag-usap sa doktor, naging malinaw ang sitwasyon.
Patuloy na humihina ang paggana ng puso ni inay. Kailangan niya ang espesyal na paggamot. Ang limitasyon ng sistema ng medisina sa Belarus ang tapat na opinyon ng doktor. Nang gabing iyon, nakaupo sa upuan sa silid ng pasyente. Pinagmamasdan ang natutulog na katawan ni inay, nagsimula akong mag-isip. Ang isang linggong paglalakbay sa Pilipinas ay paulit-ulit sa aking isipan. Ang pag-usap kay Dante, ang init ng pamilya ni Jose at lahat ng posibilidad na nakita ko isang ideya ang sumulpot. Baka ito ay isang pahiwatig mula sa tadhana para sa pagpapagaling ni inay at para sa pagsisimula ng isang bagong buhay para sa akin lumipat sa Pilipinas. Kinabukasan, bahagyang bumuti ang kondisyon ni inay. Nagpasya ang doktor na pawiin siya, pagkawi, inipon ko ang lakas ng loob at maingat na ipinaliwanag ang aking ideya kay inay. Inay, gusto ko po sanang makipag-usap sa ino tungkol sa Pilipinas. Umupo ako sa tabi ni inay na nakahiga sa kama. Ang Pilipinas po ay iba sa inaakala ko. Ang sistema, ang medisina doon ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Si Jose na nakilala ni Arina ay mabuting tao. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Tahimik na nakikinig si inay. Huminga ako ng malalim at tumiretso sa punto. Dahil po sa kondisyon ng puso ninyo, sa tingin ko mas magandang opsyon ang magpagamot sa Pilipinas. Sa tingin ko, dapat tayong buong pamilya na lumipat sa Pilipinas. Nanlaki ang mata ni inay sa gulat. Katya, ano ang sinasabi mo? Ang bahay natin, ang trabaho mo, lahat nandito. Ito ang reaksyon na inaasahan ko. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tiwala ako. Inay, alam ko po. Pero minsan, kailangan natin ang pagbabago. Sa Pilipinas, makakatanggap kayo ng mas mahusay na paggamot. Maari akong mag-apply ng trabaho sa isang international financial institution. At higit sa lahat, makakasama natin si Arina. Natahimik si inay sandali, tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Sigurado ka ba na hindi lang dahil sa kapatid mo kaya mo naisip iyan? Umiling ako. Hindi po. Sa totoo lang, para rin po ito sa akin. Sa Pilipinas, unang beses kong nakita ang posibilidad ng isang ibang buhay. Nararamdaman ko na dun, maaring maging masaya ako. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone, isang text mula kay Dante. Tinatanong ang kalusugan ni inay at may kasamang impormasyon tungkol sa isang international financial institution sa Maynila na naghahanap ng talento mula sa ibang bansa. Sabi niya, maari niyang i-endorso ang aking resume. Ang pagkakataong ito ay nagparamdam sa akin ang kapangyarihan ng tadhana. Ipinakita ko ang text kay inay at ipinaliwanag na maaring makaroon ako ang bagong oportunidad sa trabaho. Maaring subukan natin. Sa mga sumunod na araw, habang inoobserbahan ang pagaling ni inay, nagsimula akong magplano ng konkreto. Sa tulong nina, Dante at Arina, nakalap ako ang impormasyon tungkol sa sistema ng medisina sa Pilipinas at impormasyon sa paninirahan para sa mga dayuhan, partikular na ang mga medical treatment plans para sa mga dayuhang pasyente at impormasyon sa long-term stay visa. Pagkalipas ng isang linggo, nagbago ang pananaw ni inay. Unti-unti siyang nagkaroon ng interes sa mga impormasyong nakalap ko. Ang ospital na ito ay kilala sa buong mundo sa paggamot ng sakit sa puso. Bulong ni inay habang tinitingnan ang brochure ng isang ospital habang humihigop ng salabat na dinala ko mula sa Pilipinas. Nag-usap kami ni inay magdamag.
Ang kanyang maalahanin ay hindi lang takot sa pag-alis sa pamilyar na kapaligiran, kundi takot din na muli akong magsasakripisyo ng aking buhay para sa pamilya. Katya, ayokong muli mong talikuran ang iyong buhay dahil sa akin, tanong niya. Mula sa puso, sumagot ako, iba po ito ngayon. Hindi ito pagtalikod sa aking buhay, kundi pagpili ng isang bagong buhay. Marahil, ang taong mahalaga sa akin ay naroon din. Isang kislap ang pag-unawa ang sumilay sa mga mata ni inay. Iyong pulis, tama? Dante ang pangalan na mula ako at tumanggo. Tumawa si inay ng masaya, isang tawa na matagal ko nang hindi narinig. Kung ganun, subukan mo, anak. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Pagkatapos ang desisyon, mabilis na umusad ang lahat. Nagpasa ako ang resignation sa bangko. Ang International Financial Institution na inirekomenda ni Dante ay tinanggap ang aking resume. Nakakagulat na bigyan ako ang pagkakataon para sa isang interview. Itinuring nilang mahalaga ang aking karanasan sa merkado ing Belarus at silangang Europa. Sa araw ing interview, kinakabahan akong umupo sa upuan. Kahit sa hindi pamilyar na Ingles, sinubukan kong ipahayag ang aking pag-unawa at sigasig para sa Pilipinas. Dumating ang magandang balita pagkalipas ing 2 linggo. Natanggap ako bilang manager ing East European Business Division ing kanilang brand sa Maynila. Bago ang araw ing pag-alis papuntang Pilipinas kasama si inay, nakausap ko si Arina. Napayak ang kapatid ko sa tuwa. Ate, hindi ako makapaniwala na makakasama na tayo ulit. Isang ngiti ng kaligayahan ang sumilay sa mukha ni Arina. Oh, at ngayon, makakasama pa ako sa kasal mo, makakatulong sa paghahanda, sagot ko. Sa araw ang paglipat, ang lungkot sa pag-alis sa Minsk ay hindi may kukumpara sa pananabik sa isang bagong simula. Hawak ng mahigpit ang kamay ni inay, pagtingin sa labas ing bintana, naramdaman kong ang desisyong ito ang magiging turning point ing aking buhay. Pagdating sa Pilipinas, naghihintay sina Arina, Jose at Dante sa airport. Sa sandaling muli kong nakita si Dante, bumilis ang tibok ng puso ko tulad nung una kaming makita. Ang kanyang mainit na ngiti ay tinanggap ang aking pagbabalik. Agad na nagsimula ang pagpapagamot ni inay, isang nangungunang espesyalista sa puso sa San Luke's Medical Center ang humawak sa kanyang kaso. Noong una, ang hindi pagiging pamiyar sa kapaligiran at wika ay nagdulot ng abala, ngunit ang International Patient Support Center ng ospital ay may serbisyo ng interpreter na lubos na nagpabawas sa mga paghihirap. Ang nakakagulat, mas mabilis na naka-adjust si inay sa buhay sa Pilipinas kaysa sa akin. Sa parke malapit sa ospital, nakakilala siya ang Pilipinong senior citizen na marunong mag-Rusian. Tuwing umaga, nag-ehersisyo sila ng sama-sama. Masaya rin ang doktor sa pagbuti ng kondisyon ni inay. Ako naman, unti-unti ring naka-adjust sa bagong kapaligiran sa trabaho. Kahit nung una ay nahirapan dahil sa pagkakaiba ang wika at kultura, ang pagiging maalalahanin ang aking mga katrabaho at ang sarili kong pagsisikap ay unti-unting nakatulong sa akin na malampasan ang hadlang. Lalo na kapag hawak ko ang transaksyong pinansyal ng Belarus at iba pang bansa sa silangang Europa, naramdaman kong tunay na mahalaga ang aking karanasan at kaalaman. Ang relasyon namin ni Dante ay natural na lumalim. Linggo-linggo, kinalugat namin ang nakatagong lugar sa Maynila. Minsan, binabasa namin ng sabay ang kanyang isinulat. Tinuruan niya ako ng Tagalog,
at tinuruan ko naman siya ng ilang salitang Rusian. Sa proseso ng pag-aaral, ng kultura at wika ng isa't isa, lalong nakalapit ang aming nga puso. Pagkalipas ang 6 na buwan sa Pilipinas, idinaos ang kasal nina Arina at Jose. Ito ay isang magandang pagsasama ang tradisyong Pilipino at kanluraning estilo. Kami ni inay ay nakaupo sa harap, pinagmamasdan ang masayang nobya. Si Arina, suot ang isang modernong Filipiniana, ay parang isang prinsesa sa kuwentong engkanto. Ang ganda ang anak ko, sabi ni inay na may luha sa mata. Nang makitang malaki na ang iginanda ang kondisyon ni inay, muli akong nakumbinsi na tama ang desisyong ito. Pagtingin ko sa paligid ang kasal, puno na ito ngayon nga taong naging aming bagong pamilya, ang nga magulang ni Jose, nga kaibigan at si Dante. Ilang buwan lang ang nakalipas, hindi ko ito maisip. Habang nasa reception, tahimik na lumapit sa akin si Dante. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay at dinala ako sa hardin. Sa ilalim ng kalangitan ng gabi, inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Pagbukas ko, may isang magandang singsing salub. Hindi pa ito proposal, isang pangako lang. Gusto kong mas marami pang oras na makasama ka, mainit at tapat ang boses ni Dante. Hindi ako makapagsalita sa sobrang tuwa. Sa dayuhang lupaing ito, nakatanggap ako ng hindi inaasahang nga regalo. Ang kalusugan ni inay, ang kaligayahan ng kapatid ko, at ang pag-ibig sa aking sariling buhay. Habang isinusuot ang singsing, unang beses kong naramdaman ang tunay na kaligayahan. Ang pagpili sa sariling kaligayahan ay maaring maging isang biyaya para sa buong pamilya. Ang pagsasakripisyo ay hindi na ang tanging paraan para ipakita ang pagmamahal. Ang katapangan na hanapin ang sariling kaligayahan ay isa ring anyo ng pagmamahal. Hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Sigurado ako, ang Pilipinas ay hindi na isang dayuhang lupain. 6 na buwan pagkatapos nun, isang umaga habang naghahanda para sa trabaho, nakatanggap ako ng text mula kay Dante. Libre ka ba ngayong gabi? May mahalaga akong gustong pag-usapan. Ang maikling mensaheng ito ay nakpabilis ang tibok ang puso ko. Ang relasyon namin ni Dante ay matatak na umunlad sa mga nakaraang buwan, ngunit hindi niya pa ako kailanman inanyayahan sa ganito ka-formal na usapan. O, libre ako. Bakit? Sagot ko, may kabasa, dip-dip. Wala namang seryoso. Gusto ko lang pag-usapan ang hinaharap. Makita tayo ng alas 7 sa isang restoran sa tabi ng Ilog Pasig. Buong araw, lutang ang isip ko. Napansin ang mga katrabaho ko ang aking pagiging walas sa sarili at nakbiro pa. Baka may mag-alok na ang singsing. Kahit tinanggihan ko ito ng may ngiti sa puso ko, ninanais ko ang posibilidad na iyon. Halos 1 taon na kaming makakilala ni Dante. Ang kanyang kabaitan, talino at sigasig sa buhay ay lubos na nakabigani sa akin. Kasama siya, natakpuan ko ang isang pakiramdam ng seguridad at pag-ari na hindi ko pa naranasan. Higit sa lahat, pinalakas niya ang loob ko na ituloy ang aking nga pangarap. Nagsimula akong mag-volunteer sa isang non-profit na organisasyong medikal, muling kumonekta sa pangarap kong maging doktor na napilitan akong iwanan noong bata pa ako. Madalas kaming naglalakbay ni Dante sa bawat sulok Maynila mula sa Abalang Divisoria hanggang sa tahimik na Tagaytay. Bawat paglalakbay ay nagbubukas ng mga bagong pananaw sa lungsod na ito. Sa paglipas ng panahon, ang Pilipinas ay hindi na isang dayuhang lupain kundi naging tunay kong tahanan. Pagkawi mula sa trabaho para magbihis, agad na napansin ni inay ang aking emosyon.
Mas maganda na ang kanyang kalagayan ngayon kaysa noong nasa Belarus pa kami. May kulay ang kanyang ngapiski, punong mabuhay. Mukhang excited ka ngayon, ngumiti si inay. Sinabi kong may usapan kami ni Dante. Tumanggo ako nang nahihiya. Sabi niya may mahalaga siyang sasabihin. Hulaan ko kung ano iyon, kumindat si inay. Tandaan mo, anuman ang gawin niya, pakinggan mo ang puso mo. Suot ang isang damit na pinili ng mabuti. Dumating ako sa restoran ng eksaktong alas 7. Naghihintay na ron si Dante, suot ang isang formal na suot na hindi ko pa nakita, mas gwapo kaysa karaniwan. Sa mesa, may isang pulang rosas at isang maliit na velvet na kahon. Nang makita ko ang kahon, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Ito na ba talaga isang proposal? Ang ganda mo, tumayo si Dante at hinila ang upuan para sa akin. Salamat sa pagdating. Naging maayos ang hapunan. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, pamilya at mga pelikulang pinanood namin kamakailan. Pero nararamdaman kong medyo kinakabahan si Dante. Ang kanyang mata ay paminsan-minsang sumusulyap sa maliit na kahon. Pagkatapos dumating ang dessert, huminga ng malalim si Dante at kinuha ang kahon. Katya, ang makilala ka ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sa nakalipas na taon, lalo akong nakumbinsi na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may isang kumikinang na singsing na diamante. Pakakasalan mo ba ako? May namuang luha sa aking mga mata. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito at parang masyadong mabilis itong dumating. Isang walang hanggang kaligayahan ang bumuhos sa aking puso. Bumuka ang aking galabi, handang sabihing nang biglang tumunog ang aking cellphone. Si Arina ang tumatawag. Sa normal na sitwasyon, hahayaan ko itong pumasok sa voicemail, ngunit sinabi sa akin ang aking kutob na mahalaga ang tawag na ito. Pasensya na. Kailangan kong sagutin ito, sabi ko kay Dante nang may paumanhin. Naintindihan niya at tumanggo. Ate, humihikbi ang boses ni Arina. Si inay. Hinimatay. Nasa ST Lux kami ngayon. Sabi ang doktor, malubha ang lagay niya. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking gulugot. Agad kong ibinaba ang telepono. Tumingin ako kay Dante nang may pakalito, hindi makapagsalita. Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Si inay. Hinimatay. Nasa ospital. Malubha. Nanginginig ang boses ko. Agad na tumayo si Dante. Ibinalik ang singsing sa kanyang bulsa. Punta na tayo sa ospital. Huwag kang mag-alala. Ang sagot ay maaring mahintay. Papunta sa ospital, hinawakan ni Dante ang aking kamay ng mahigpit, tahimik na nagbibigay ng lakas. Ngunit ang aking isip ay gulong-gulo, puno ng pag-aalala at pagsisisi. Normal naman ang huling check-up ni inay. Bakit bigla siyang lumala? Naging makasarili ba ako at napabayaan ko ang kanyang kalusugan? Ang ilaw sa pasilyo ng ospital ay maliwanag at malamig. Naroon na sina Arina at Jose. Ang kanilang mukha ay nakpabigat sa aking puso. Sabi ang doktor, heart failure. Humikbi si Arina. Sinusubukan nilang iligtas siya. Ang sumunod na oras ay parang isang bangungot. Nahintay kami ng may kaba sa waiting room. Nanatili si Dante sa tabi ko, ngunit ang aking isip ay lumilipat. Kung mawawala si inay, paano ko ito haharapin? Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ko siya dinala sa Pilipinas? Sa wakas, lumabas ang doktor. Seryoso ang mukha. Pansamantala naming nakontrol ang sitwasyon. Pero kailangan ang nanay ninyo ang heart valve replacement surgery.
Dahil sa kanyang edad at kondisyon, mataas ang panganib. Ano ang success rate? Nanginginig kong tanong. Mga 60% tapat na sagot ng doktor, pero kung hindi ooprahan, lalala lang ang kondisyon niya. Pagtingin kay inay na nakahiga sa intensive care unit, puno nga tubo, parang umikot ang mundo ko. Masyadong malaki ang desisyong ito tungkol sa buhay at kamatayan. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ko sa doktor. Pagkatapos ay lumingon ako kay Dante. Pasensya na sa nangyari kagabi. Pinutol niya ang sasabihin ko, huwag mo nang isipin iyon. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang nanay mo. Susuportahan kita anuman ang iyong desisyon. Pawi, nag-alok si Dante na samahan ako, ngunit tumanggi ako. Kailangan kong mapag-isa para mag-isip. Nakahiga sa kama, hindi ako makatulog. Mataas ang panganib ng operasyon, pero kung hindi, walang ibang pagpipilian. At problema rin ang gastos. Kahit may insurance ang trabaho ko, ang gastos sa isang malaking operasyon ay lampas sa sakop nito. Naisip ko pang ibenta ang bahay namin sa Belarus, ngunit aabutin iyon ing panahon at hindi makapahintay ang kondisyon ni inay. Habang ako ay desperado, dumating si Dante sa ospital, may dalang hindi inaasahang balita. Nakausap ko na si Jose, sabi niya may solusyon tayo. Natatandaan mo ba na nabanggit ko ang kaibigan kong cardiac surgeon? Pumayag siyang gawin ang operasyon at bawasan ng malaki ang bayad. Bukod pa riyan, miyembro ng board ng ospital ang tatay ni Jose. Maglalaan siya may espesyal na pondo para tumulong. Tumingin ako sa kanya nang may pagkamangha. Paano? Paano ito possible? Sa Pilipinas, pinapahalagahan namin ang pamilya. Maam Katya, malumanay na sabi ni Dante, kayo ni Arina at ang nanay ninyo ay bahagi na ang aming pamilya. Hindi namin kayo hahayaang harapin ito ng mag-isa. Sa sandaling iyon, niyakap ko si Dante, umiyak. Ang ganitong pagmamahal at suporta na walang kondisyon ay isang bagay na hindi ko inakalang matatanggap ko. Itinakda ang operasyon sa loob ng 1 linggo. Sa panahong ito, nanatili ako sa ospital para samahan si inay. Araw-araw, dumarating si Dante, nagdadala ng pagkain, libro, at walang katapusang suporta. Sina Arina at Jose ay salitan sa pagbabante, tinitiyak na hindi nag-iisa si inay. Sa gabi bago ang operasyon, pagkatapos umalis ngang lahat, hinawakan ni inay ang aking kamay, ang kanyang nga mata ay kumikinang sa karunungan. Katya, anuman ang mangyari bukas, gusto kong malaman mo na ang pagpunta sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Nang makita kong kayo ni Arina ay nakahanap ng pag-ibig, wala na akong mahihiling pa. Huminto siya sandali, nagpropose na sa iyo si Dante, diba? Nanlaki ang nga mata ko, paano ninyo nalaman? Ngumiti si inay, nanay ako, alam ko lahat, sumagot ka na ba? Mahina akong bumulong, hindi pa po. Gawin mo, may tiwalang sabi ni inay, mabuting tao siya. Pasasayahin ka niya. Karapat dapat kang magkaroon ng sarili mong buhay at kaligayahan. Kinabukasan, tumagal ng 6 na oras ang operasyon. Iyon ang pinakamahabang paghihintay sa buhay ko. Nanatili si Dante sa tabi ko, hawak ang aking kamay, nagbibigayng lakas ng walang salita. Sa wakas, lumabas ang doktor mula sa operating room, pagod ngunit may ngiti. Tagumpay ang operasyon. Ang nanay ninyo ay isang tunay na mandirigma, gagaling siya. Nang marinig ang balita, nanlambot ang aking mga tuhod. Mabuti na lang at inalalayan ako ni Dante. Ang saya, ginhawa at pasasalamat ay bumuhos.
ng gabing iyon, sa isang maliit na parke malapit sa ospital, sinabi ko kay Dante ang tungkol sa proposal. Ang sagot ko ay papakasalan kita. Ang krisis na ito ay nakpaunawa sa akin kung gaano karupok ang buhay at kung gaano kahalaga ang pag-ibig. Isang maningning na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Muli niyang inilabas ang singsing na iyon, maingat na isinuot sa aking daliri. Ipinapangako ko gagawin ko ang lahat para pasayahin ka, sabi niya. Haharapin natin ang lahat ing hamon ing buhay ng makasama. Sa ilalim ing kalangitan ing gabi, nagsumpaan kaming mamuhay ng makasama habang buhay. Sa sandaling ito, lubos kong naunawan, ang tunay na tahanan ay hindi lamang isang lugar, kundi isang pakiramdam ng pag-ari, isang pakiramdam na minamahal at tinatanggap. Mula sa Minsk hanggang Maynila, mula sa pagdududa tungo sa pagtanggap, mula sa responsibilidad tungo sa pag-ibig. Ang aking paglalakbay ay puno engga hindi inaasahang pagbabago, ngunit bawat hakbang ay nagdala sa akin sa isang mas mabuti, mas magandang buhay. Sa ilalim eng sikat, eng araw, eng Pilipinas, sa ilalim eng yakap, eng mataong nagmamahal sa akin, sa wakas ay naunawaan ko. Minsan, ang pinakadakilang pakikipagsapalaran ay ang paghabol sa sariling kaligayahan. At ang pinakadakilang katapangan ay ang payagan ang sarili na mahalin. Pagkatapos ang kasal, unti-unting naging normal ang aming bagong buhay. Kami ni Dante ay bumili ng isang maliit na apartment sa tabi ng Ilog Pasig, hindi kalayuan sa bahay ni na Inay at Arina. Hindi malaki ang apartment, ngunit mayroon itong balkonahe kung saan tanaw ang ilog. Sa gabi, makikita ang kumikinang na tanawin ng gabi ng Maynila. Ito ang pangarap kong bahay, sabi ko kay Dante noong unang araw naming lumipat. Niyakap niya ako at sinabing, basta't kasama kita, kahit saan ay tahanan. Ang unang taon, pagkatapos eng kasal ay puno, eng pag-adjust at nga sorpresa. 2 taong mula sa makaibang kultura na namumuhay ng makasama ay may parehong tamis at hamon. Kinailangan ni Dante na masanay sa aking direktang paraan ng pagpapahayag na tulad ng sa Belarus, habang kinailangan kong maunawaan ang didirekta at paikot-ikot na paraan ng komunikasyon ng Pilipino. Sa kultura namin, minsan ang okay lang ay nanganghulugang hindi gaanong maganda, paliwanag ni Dante isang beses. Kapag sinabi ang isang Pilipino na pwede na, karaniwan itong nanganghulugang sobrang nasiyahan. Ang ganitong nga pakakaiba sa kultura ay madalas na humahantong sa manakakatuwang hindi pagkakaunawaan, ngunit naging bahagi ito ang nagbibigay kulay sa aming relasyon. Ang komunikasyon pagkatapos ang bawat hindi pagkakaunawaan ay nagpapalalim sa aming pag-unawa sa mundo ang isa't isa. 3 buwan pagkatapos ang kasal, nakatanggap ako ang may pagkakataon para sa isang career change. Ang Universidad ng Pilipinas ay nagbukas ang isang espesyal na cross-cultural medicine program para sa nga taong may hilig sa serbisyong medikal ngunit walang formal na background sa medisina. Ang 2 taong programang ito ay magbibigay daan sa akin na maging isang lisensyadong medical interpreter at cultural coordinator para tulungan ang nga dayuhang pasyente na makatanggap ang paggamot sa bansa. Dapat kang mag-apply. Walang pag-aalinlangang sabi ni Dante. Akma ito sa iyong hilig at kadalubhasaan. Pagkatapos ng mahigpit na kompetisyon, matagumpay akong natanggap. Nanganghulugan ito na kailangan kong magpatuloy sa pagtatrabaho sa industriyang pananalapi habang ginugugol ang aking mga gabi at katapusan ang linggo sa pag-aaral. Napakahigpit ang schedule,
Ngunit sa tuwing nag-internship ako sa ospital, tinutulungan ang mga dayuhang pasyente na hindi nakakaintindi ang wika na makipag-usap sa mga doktor. Lahat NG, pagod, ay nagayjing, sulit. Alam mo ba, sabi sa akin nga isang pasyenteng Rusian, hindi mo lang isinasalin ang nga salitang doktor, kundi pati na rin ang pag-asa. Kapag may sakit ka sa ibang bansa, walang mas nakakapanatak kaysa marinig ang iyong sariling wika. Ang nga sandaling tulad nito ang nakumbinsi sa akin na tama ang landas na ito. Ang karera ni Dante ay may mga bagong pag-unlad din. Sa wakas, natapos niya ang kanyang unang nobela. Ito ay isang kwentong pinagsasama ang mitolohiyang Pilipino at modernong pag-ibig. Ang hindi inaasahan, hindi lamang ito naging popular sa Pilipinas, kundi isinalin din sa iba't ibang wika, kabilang ang Rusian. Isipin mo, sabi niya nang may pagkamangha, babasahin ang libro ko sa iyong bansa. Ang liit talaga ang mundo. Nang makita ko ang kanyang kaligayahan bilang isang manunulat, lubos akong natuwa. Pareho, kaming naging mas mabuting tao dahil sa suporta ng isa't isa. Ang kalusugan ni inay ay nanatiling matatak. Hindi lamang siya isang pasyenteng nangangailangan ang pangangalaga, kundi naging bahagi na rin ang komunidad. Sumali siya sa isang lokal na samahan ng dayuhang senior citizen, sumasali sa iba't ibang aktibidad kasama ang nga retirado mula sa buong mundo. Nagsimula pa siyang mag-aral ng Tagalog kahit mabagal ang pag-unlad. Masaya siya. Alam mo ba, kahapon, nagpunta ako sa palengke mag-isa. Ginamit ko ang Tagalog para makipagtawaran sa lahat ng tindera. Buong pagmamalaki niyang sabi sa akin. Sabi nilang lahat, angkot daw ng aksen ko. Sina Arina at Jose ay pumasok din sa isang bagong yugto ang buhay. Magiging magulang na sila. Nang marinig ang balita, umiyak kami ni inay sa tuwa. Magiging tita na ako, hindi ako makapaniwala, sabi ko. At ako, magiging lola na. Tuwang-tuwa rin si inay. Sino ang makakala na makakaroon ako nga po sa Pilipinas? Habang nagpubuntis, mas kailangan ni Arina ang kasama. Salitan kaming nag-aalaga sa kanya, sinasamahan sa mga check-up, naghahanda ang gamit para sa sanggol. Ang dalawang tradisyon nga pag-alaga nga anak nga Pilipinas at Belarus ay madalas na nakbabanggaan sa aming nga pag-usap, nakdudulot nga tawanan at malalim na pag-iisip. Sa Belarus, naniniwala kami na hindi dapat manut ang horror movies ang buntis, kung hindi matatakutin ang bata, seryosong sabi ni inay. Sa Pilipinas, naniniwala kami na hindi dapat gumamit nga gunting ang buntis, kung hindi makakaroon nga depekto ang bata, seryoso ring sagot nga ina ni Jose. Nakikinig lang si Arina sa mga kwentong ito, ngumingiti at umiiling. Sa tingin ko, ang anak ko ang magiging pinakaprotektadong sanggol na may mga basbas mula sa dalawang kultura. Sa mga araw ang paghihintay sa bagong buhay na ito, madalas kong iniisip ang aking sariling hinaharap. Nag-usap din kami ni Dante tungkol sa pagkakaroon-anga, ngunit nagpasya kami mahintay pa ang 1 o 2 taon hanggang matapos ang aking medical training. Marami pa tayong oras, palaging sabi ni Dante, tapusin mo muna ang iyong mapangarap sa karera. Ang kanyang pag-unawa at suporta ay muling nagparamdam sa akin kung gaano ako kaswerte na dinala akong ang tadana sa tabi niya. 2 buwan bago ang aming unang anibersaryo ang kasal, nakatanggap ako ang isang espesyal na sorpresa. Natanggap ang aking aplikasyon sa isang community health promotion project ang isang kilalang ospital sa Maynila.
Ito ay isang part-time na trabaho na nagpapahintulot sa akin na gamitin ang aking libreng oras para makibahagi sa gawaing medikal. Muling kumonekta sa pangarap kong medikal na inabandona ko noong bata pa ako. Kita mo na, masayang sabi ni Dante, ang buhay ay laging puno nga posibilidad. Baka maari mong buhayin muli ang iyong pangarap sa medisina. Ang kanyang nga salita ay nagpaisip sa akin. Baka hindi pa nga huli ang lahat. Sa aming unang anibersaryo eng kasal, tinala ako ni Dante sa restoran sa tabi eng Ilog Pasig kung saan kami unang nagdate. Habang nakaupo kami sa parehong mesa, lahat sa paligid ay tila hindi nagbago, ngunit alam naming hindi na kami ang dating kami. Isang taon na ang nakalipas, dito sana kita yayayain magpakasal, ngumiti si Dante, nagbabalik tanaw. Tapos naantala ng isang tawag, may sariling plano ang tadhana. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang aksidenteng iyon ay lalong nakpatibay sa ating nararamdaman. Pagkatapos eng hapunan, naglakat-lakat kami sa tabi ing ilog. Ang hangin gabi ay marahang humahaplos sa aming mukha. Ang nga ilaw eng Maynila ay sumasalamin sa ibabaw eng tubig na parang nga bituing nahulog sa lupa. Kung may babalik ang panahon, ibaba ang pipiliin mo? Biglang tanong ni Dante. Huminto ako, tinitigan siya ng seryoso. Hindi kahit alam kong haharapin ko ang lahat ng hirap at kawalan ng katiyakan, pipiliin ko pa ring pumunta sa Pilipinas. Pipiliin kong makilala ka. Pipiliin ko ang lahat eng ito. Niyakap niya ako at bumulong sa aking tainga, napakaswerte ko. Dahil sa iyong katapangan, nakarating ka sa akin. Pawi, nakatanggap ako nge-text mula kay Arina. Nagsimula na siyang maglabor. Papunta na sila sa ospital. Agad kaming lumiko at nagmadali papunta sa ospital. Pagdating namin, naghihintay si Jose sa labas ing delivery room. Tahimik na nakaupo si inay sa tabi nagdarasal. Kamusta siya? Nakaalala kong tanong. Sabi ng doktor, normal naman. Pero aabutin pa ang oras, nanginginig na sagot ni Jose sa pananabik. Sa mga sumunod na oras, nahintay kami sa labas ing delivery room, bumili si Dante ing kape at sandwich. Si inay naman ay walang tigil sa pakrosye eng isang baby blanket, isang bagong kasanayan na natutunan niya. Alas 3:17 eng madaling araw, isang malakas na iyak ing sanggol ang bumasak sa katahimikan ing ospital. Hindi nagtagal, lumabas ang isang nurse at inanunsyo na isang malusog na batang lalaki. Ligtas ang ina at anak. Nang payagang pumasok sa silid, nakita ko si Arina, pagod ngunit masaya, yakap ang maliit na sanggol. Tumingala siya sa amin. Isang maningning na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Halikayo, tingnan ninyo ang inyong pamangkin, mahina niyang sabi. Mikhail. Nagpasya kaming pangalanan siyang may parehong Belarusian at Pilipinong pinakmulan. Nang maingat kong kargahin ang bagong buhay na ito, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumuhos sa aking puso. Ang maliit na buhay na ito ay nag-ugnay sa dalawang kultura, dalawang kasaysayan. Ito ang bagong simula ng aming pamilya. Welcome to the world, Mikhail, bulong ko. Mayroon kang isang espesyal na pamilya na sumasaklaw sa kalahati eng mundo, ngunit puno eng pagmamahal. Sa sandaling iyon, nakatayo sa isang ospital sa Maynila, yakap ang isang sanggol na may lahing Belarusian at Pilipino. Naramdaman ko ang isang malalim na kabuuan. Ang buhay, minsan, hindi ayon sa ating plano, ngunit madalas, nagbibigay ito ng mas magagandang sorpresa. Pagkawi ng madaling araw, ang liwanag ng bukang liwewe ay pumasok sa aming sala.
Kami ni Dante ay nakasandal sa sofa, ninanam ang sandali ng katahimikan. Anong iniisip mo? Tanong niya nang makita akong nag-isip. Iniisip ko ang hiwaga ang buhay. Sagot ko, pumunta ako sa Pilipinas para kumbinsihin si Arina na huwag magpakasal sa isang Pilipino. Ngayon, ako mismo ay kasal sa isang Pilipino. Ang buong pamilya ko ay narito na at mayroon pa akong pamangkin na ipinanganak sa Pilipinas. Tumawa si Dante. Minsan, akala natin tayo ang gumagawa ang desisyon. Pero sa totoo lang, ang desisyon ang humuhubog sa atin. Tama siya. Ilang taon na ang nakalipas, pumunta ako sa Pilipinas para pigilan ang aking kapatid na magpakasal. Ngayon, hindi lang ako nakahanap ng tunay na pag-ibig, kundi nakabuo rin ng isang bagong pagkakakilanlan at misyon sa lupaing ito. Mula sa pagdududa tungo sa pag-unawa, mula sa takot tungo sa katapangan, mula sa responsibilidad tungo sa pag-ibig. Ang aking puso ay naglakbay ng mas malayo kaysa sa heograpiya. Salamat. Sumandal ako sa balikat ni Dante. Salamat saan? Nagtataka niyang tanong. Salamat sa pagpapakita sa akin ang posibilidad ng pag-ibig. Salamat sa pagsuporta sa akin na ituloy ang aking mga pangarap. Salamat sa pagtulong sa akin na muling bigyang kahulugan ang salitang tahanan. Marahan niyang hinalikan ang aking karangalan ko. Sa bintana, unti-unting lumiwanag ang kalangitan ng Maynila. Isang bagong araw ang magsisimula. Sa lungsod na dating dayuhan, ngayon ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Kami ni Dante at ang aming pamilya ay magpapatuloy sa pagsulat ng aming kwento. Isang kwento ng pag-ibig na tumawid sa makultura. Isang kwento ng katapangan at paglago. Isang kwento ng paghahanap sa tunay na tahanan.